Colonial TV. The telephone number you dialed. Napamura si JD at ngaling-aling iba to ang cellphone niya dahil sa pagkayamot. Inalala niya ang narinig niya sa background. He heard the sound of running water echo. Tony was an enclosed space. Banyo? Ayon kay Elf, umuwi si Tony sa bahay nito. Nagdial uli siya. Tatawagan niya si Mami Remedios. Mabilis na sinagot nito ang tawag niya. Mami Remedios, good afternoon po. Nandyan po ba si Tony? Oo, nasa banyo yata. Bakit hindi na lang siya ang tinawagan mo? Tanong nito. Tinawagan ko po siya kanina pero hindi siya sumasagot. Nag-away ba kayo? Tanong nito. Hindi po. Bumalik sa isip niya ang plastic bag na iniwan ni Tony sa labas ng suit ni Clark. Ngaling-aling kutusan niya ang kanyang sarili. Kanina pa po ba kayo nakauwi? Sino po ang kasama niyo riyan? Kaming dalawa lang, lumabas ang mga kuya niya kasama ang mga bata. Anitong ang tinutukoy ay ang mga apo nito. Sandali lang iho at tatawagin ko si Tony. Kayo talaga mga bata kayo. Mabuti na lang at hindi matraffic. Malapit na siya sa bahay ni na Tony. Tony, narinig niya ang tawag ni Mami Remedios sa anak nito. Narinig din niya ang pagkatok nito sa banyo. Tony, nandyan ka ba? Buksan mo nga ang pinto, may tawag ka. Nang hindi sumagot si Tony ay binilisan niya ang pagpapatakbo ng kotse. Wala pang 3 minuto ay nasa tapat na siya ng gate ng bahay ng mga ito. Mami, nasa labas na po ako ng bahay niyo. Ilang sandali pa ay pinagbuksan siya nito ng gate. Tumawag ka pa samantalang papunta ka pa naman pala dito. Nasa banyo pa yata si Tony. Bukas ang shower. Hindi siya sumasagot nang tinawag ko siya. Mukhang may tampo sa'yo ang anak ko. Mami, may susi po ba kayo ng banyo? Nagsalubok ang mga kilay nito. Oo naman, bakit? Kunin niyo po. Sinabi niya rito ang masamang kutob niya. Nagmamadaling kinuha nito ang susi samantalang siya ay dumiretso sa banyo upang katukin si Tony. Ngunit hindi pa rin sumasagot ito. Siya namang pagdating ni Mami Remedios. Ito na ang susi. Binuksan nila ang pinto. JD stared and forgot to breath. Nakahandusay sa sahig si Tony. Nakahubad at walang malay. Kung hindi sumigaw si Mami Remedios ay hindi niya mamamalayang tila siya itinulos sa kinatatayuan niya. When his mind started working, his body moved and his training took over. Unang kinapa niya ang pulso ni Tony sa leeg nito. It was weak but steady. He started breathing again. Hinablot niya ang tuwalyang nakasabit sa rack at itinapi iyon sa katawan nito. Siniguro niyang hindi ito nabalian bago ito binuhat patungo sa kwarto. Mami, damit po, dalhin natin siya sa ospital. Mabilis na binihisan nila si Tony. Binuhat niya ito at sinakay sa sasakyan niya. Pilit na itinutok niya sa pagmamaneho ang isip niya upang maitaboy ang tinig sa kanyang utak na paulit-ulit na nagsasabing kasalanan niya ang nangyari. He wanted to turn the CD player on and have the speakers blare angry heavy metal rock. But he knew that even the loudest and angriest rock music could not drown out that voice. The sight of Tony lying lifeless on the bathroom floor was forever seared in his mind. His hands gripped the steering wheel and for the first time in a long time he prayed. Nang magbulat ng mga mata si Tony, ang unang nakita niya ay ang puting kisame at ang nakasisilaw na liwanag ng fluorescent light. Masakit ang kanyang ulo. Iginala niya ang kanyang paningin. Nasa ospital siya. May nakakabit na IV tube sa kanyang braso. Tony? Napabaling siya sa direksyong pinagmula ng tinig ng kanyang ina. Nginitian niya ito para mabura ang pag-aalalang nakabalatay sa mukha nito. Hi ma'am. Niyakap siya nito ng mahigpit. Diyos kong bata ka. Ano ba ang nangyarit bigla kang hinimatay sa banyo? Muntik na rin akong atakihin sa puso ng madatngang ka naming walang malay.
Tinapik-tapik niya ang likod nito at hindi na pinansin hindi siya makahinga ng maayos dahil sa bigat nito. Nang tumuwid ito, saka lamang niya na malayang ang lalaking nakatayo sa gilid ng kurtinang nagsisilbing divider ng mga kama sa emergency room. Ramdam niya ang biglang pag-iinit ng buong katawan niya dahil sa titig na ipinupukol nito sa kanya. Hindi niya alam kung napunan ng kanyang ina ang kakaibang tinginan nila ni JD, ngunit nagpaalam itong tatawagin ang nurse at tumalikod na. Nang lumabas ito, saka lumapit si JD sa kamang hinihiga niya. His face was blank but the raw emotion in his eyes clutched at her heart like a fist. "Kumusta ang pakiramdam mo?" tanong nito. "Parang minaso ang ulo ko," sagot niya. "Tinakot mo ako," sabi nito. Nahimigan niya sa tinig nito kung gaano kahirap para dito ang nangyari. "Sorry," umiling ito. "Ako ang dapat magsabi sa'yo niyan. Napakarami kong dapat sabihin sa'yo." Naputol ang pag-uusap nila dahil sa pagbabalik ng kanyang ina. May kasama itong dalawang nurse. "Ma'am, kukuha na namin kayo ng BP. Tuturukan din namin kayo ng tranquilizer para makapagpahinga kayo ng husto," wika ng isang nurse. Tumango siya rito. Kapag kuwan ay tumingin siya kay JD. "Magpahinga ka muna. Dito lang ako." Yumuko ito at hinagkan siya sa noo. She was overwhelmed with the pleasure that simple kiss gave her. She felt like that she could conquer the world with it. Kung ano man ang mga dapat nilang pag-usapan, mamaya na niya po problemahin iyon. Pagkatapos kunin ang mga vital signs niya at iba pa ay tinurukan na ng tranquilizer ang IV tube niya. JD met her eyes and smiled. "See you later, Tony." She smiled back before she drifted into darkness. "Hoy, Diego, hindi ka ba babalik ng ospital?" tanong sa kanya ni Ice. Umupo ito sa tabi niya. Mag-iisang oras na siya sa rooftop. Nang masigurong stable na ang kalagayan ni Tony ay umuwi siya upang maligo at magpalit ng damit. Umalis siya nang dumating ang mga kapatid nito roon. Masikip na kasi sa silid para sa kanilang lahat. "Mamaya na, tulog pa naman si Tony." "Ha? Pustahan tayo, natatakot ka lang eh." Napatitig siya rito dahil iyon ang totoo. Tinaasan siya nito ng kilay. "Bakit? Hindi ba?" Napanguso siya. "I hate you." Tumawa lamang ito at pinag-cruise ang mga braso sa dibdib nito. "Ewan ko sa'yo, kapag hindi ka pa kumilos, magpapakasal si Tony at dadalhin siya ni Clark sa Pakistan. Sabihin mo na kasi sa kanya ang damdamin mo. Ibibigay ko ang Victoria's Secret panties na binili ko bilang pre-honeymoon present." Sa sinabi nito, agad na pumasok sa isip niya si Tony na naka-lace panties at wala ng ibang suot. Subalit nang maisip niyang isinuot nito iyon para kay Clark, ay biglang kumulo ang kanyang dugo. Tumayo siya at galit na hinarap si Ice. "Ano ba ang gusto mong gawin ko?" Nakapagdesisyon na siya. Iba ang lalaking pinili niya. Dahil gusto niya? O dahil duwag ka? Nanghihinang napaupo uli siya sa bench. Wala siyang laban dito. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. "Hindi ko kayang ilagay siya sa sitwasyong palagi siyang mag-aalala sa akin. Hindi mo pa nga naitanong sa kanya kung ano ang gusto niya. Ang hirap sa'yo. Sarili mo lang ang iniisip mo. At sobra kang mag-isip. Kung minsan i-shoutdown mo nga yan." Dinotdot nito ang kanyang ulo. "Bigyan mo naman ng kaunting credit si Tony. Kung mahal ka niya, nasisiguro kong hindi ka niya pagbabawalang gawin ang gusto mo." Ice, may sakit sa puso si Tony. Narinig niya ang pinag-uusapan namin ni Clark kaya siya inatake. Kasalanan ko ang nangyari kahapon. Kung iisipin mo, kasalanan ko lahat ng ito. Mabuti nga at naagapan siya. Napabuntong hininga siya. Kapag may nangyaring masama sa kanya dahil sa akin, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. JD, hindi lang naman ikaw nag-iisang tao sa mundo na isinusugal ang buhay sa trabaho. Isipin mo na lang ang mga bumbero at
ang mga pulis, sundalo. Araw-araw na nasa panganib ang mga buhay nila. Sa palagay mo, dapat din ba silang pagwawalang magpakasal? Now that she put in that way, his argument seems stupid. Somewhere in the vast recesses of his mind, he knew that. Yun nga lang, sa takot niyang mawala si Tony at sa takot niyang matali, hindi na siya nakapag-isip ng matino. About 160 ang IQ mo? Hindi ka na nahiya? Tinampal siya ni Ai sa balikat. Napatingin siya rito. He had loved her for half his life. But when it's time to let go, he did and he did not regret it. Ngunit kay Tony, hindi niya kayang mag-let go. Gusto niyang kumapit dito ng mahigpit dahil alam niyang kapag ito ang binitawan niya, hindi na siya magmamahal pa. Nang muling magmulat ang mga mata ni Tony, ang unang nakita niya ay si JD. Natutulog ito sa spare bed habang nakasandal sa dingding. Napangiti siya. Ang galing ng bantay ko, tulog. Biglang gumising ito. Tumingin ito sa kanya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang magtama ang kanilang mga mata. Lumapit ito sa kamang kinahihigan niya. Kumusta ang pakiramdam mo? Gusto mo bang tumawag ako ng nurse? Gusto ko ng halik? Ngumiti ito ng pilyo. Hindi. Sarkistikong sagot niya. Bedpan, nawiwiwi ako. Tawang-tawang nagtungo ito sa banyo. Nang magbalik ito ay may dala itong bedpan. Inalalayan siya nitong mailagay ang bedpan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang pisilin nito ang balakang niya nang hindi niya kaagad iniangat iyon. Nanunukso ang ngiting nakapaskil sa mga labi nito. Napasinghap siya nang hagurin nito ang tagiliran niya bago siya tuluyang binitawan. He grinned that sexy grin that made her knees wake. Hindi ako pwedeng maging doktor mo. Matatanggalan ako ng lisensya. Manyakis ka kasi. Sikmat niya sa kabila ng pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Bumangis-ngis ito. Sa'yo lang ako manyakis. Natawa siya at ganon din ito. Natapos siya sa pag-ihi. Dinala nito ang bedpan sa banyo. Ang sabi mo, mag-uusap tayo pagkagising ko. Gising na ako. Sabi niya na magbalik ito sa silid. Okay, but first, itinukod dito ang mga kamay nito sa magkabilang bahagi ng kanyang ulo at saka yumuko ito. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto niya ang balak nito ngunit hindi siya umiwas. Sa halip ay pumikit siya at hinintay na lumapat ang mga labi nito sa kanyang mga labi. His hand closed around her nape to tilt her head back so he could kiss her deeper and slip his tongue in her mouth. Napaungol siya at napakapit sa batok nito. Umupo ito sa hospital bed upang mas maging komportable habang isang kamay nito ay nanunuksong hinahagod ang tagiliran niya. He kept the kiss low, not demanding anything more, but her body reached as it always did. She melted in his arms. With a low groan, he ended the kiss and leaned his forehead against hers. I miss you. Pinigilan ko ang sarili ko na makipagkita sa'yo. Pero hindi ko kaya. Gusto ko siyang patayin dahil kinuha ka niya sa akin. Hindi kaagad siya nakapagsalita. Bumilis ang tibok ng kanyang puso lalo na at nag-angat ito ng mukha upang magtama ang kanilang mga mata. Bumuka ang mga labi nito, tanda na may sasabihin ito nang biglang pumailan lang ang nakakatawang Japanese ringing tone ng cellphone nito. Crap! Naiinis na sambit nito. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.